Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang kanlurang bahagi ng Amerika ay naging isang lugar ng kontradiksyon, puno ng pangarap at panganib, ng kalayaan at karahasan. Tinawag itong Wild West dahil maraming lugar dito ang magulo, delikado at halos hindi umiiral ang batas. Isang mundo kung saan ang baril ang nasusunod at ang bawat tao ay may kwento ng pakikipagsapalaran, kayamanan at trahedya. Ngunit bago natin sulyapan ang buhay ng mga cowboy, outlaw at lawmen, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Matapos ang digmaang sibil ng Amerika, nanatiling hati ang bansa sa pagitan ng Hilaga at Timog. Ngunit unti-unti nang nagbukas ang kanluran bilang bagong pagkakataon para sa mga Amerikano at immigrants. Noong 1862 ipinasa ang Homestead Act na nagbigay ng 160 ektarya ng lupa sa sino mang handang manirahan, paunlarin at panatilihin ng lupa sa loob ng 5 taon. Maraming dating sundalo, mahihirap na pamilya at imigrante ang naglakbay patungong Kansas, Nebraska at sa iba pang kanlurang teritoryo, dala ang pangarap ng mas maunlad na buhay. Kasabay nito, ang pagtatayo ng Transcontinental Railroad ay nagbukas ng daan sa mabilis na transportasyon ng tao, produkto at impormasyon. Ang mga riles ay nagdulot ng mabilis na pag-usbong ng mga bayan sa paligid ng tren, habang nagdala rin ito ng mas maayos na koneksyon sa silangan at kanluran. Ngunit sa pagdami ng populasyon, lumakas ang tensyon sa pagitan ng mga bagong settler at mga katutubong Amerikano. Ang tribong Sioux, Cheyenne at Apache ay lumaban sa pagtatangka ng mga mananakop na sakupin ng kanilang mga lupa. Ang mga labanan, kabilang ang labanan sa Little Bighorn noong 1876, ay nagmarka ng matinding tunggalian sa pagitan ng kultura at teritoryo. Hindi lamang agrikultura at lupa ang umusbong, ang pagmimina ng ginto at pilak sa California, Nevada at Colorado ay nag-akit ng libu-libong tao. Ang mga boomtowns ay mabilis na lumitaw, puno ng minero, negosyante at imigranteng Tsino at Europeo. Ngunit madalas ding sagana sa karahasan at kawalan ng batas. Sa Great Plains lumitaw ang Cattle Kingdom, kung saan ang mga cowboy ay nagdala ng libu-libong baka patungong mga rilis ng tren. Ang kanilang mahabang biyahe at pakikipagsapalaran sa kalikasan at mga outlaw ay naging bahagi ng alamat ng Wild West. Ang paglago ng kanluran ay isang kwento ng oportunidad at panganib, ng pangarap at pakikipagsapalaran. Ang Homestead Act, riles, pagmimina at pag-aalaga ng baka ay nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng mga teritoryo. Ngunit kasabay nito, nasagasaan ang kultura at lupain ng mga katutubo. Ang Wild West ay hindi lamang isang lupain. Ito ay mundo ng mga kwento at alamat na binuo ng mga natatanging tao. Mga cowboy, outlaw at lawmen. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng tapang, pakikipagsapalaran at minsang trahedya. Sa gitna ng malawak na prairie, ang mga cowboy ay naging simbolo ng pang-araw-araw na buhay sa kanluran. Sila ay nagbabantay sa libu-libong baka sa matitinding init at lamig, naglalakbay ng daan-daang milya patungo sa mga rilis ng tren at nakikipagsapalaran laban sa kalikasan at tulisan. Isa sa mga kilalang cowboy noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay si Nat Lab, isang African-American trail cowboy na naglakbay sa malalawak ngunit mapanganib na lupain ng Texas at Great Plains. Si Nat Lab ay ipinanganak na alipin sa Tennessee noong 1854. Matapos ang digmaang sibil ng Amerika at ang pagwawakas ng pagkaalipin, iniwan niya ang timog at naglakbay mag-isa patungong kanluran. Isang mapanganib na desisyon para sa isang batang Aprikano sa panahong iyon. Wala siyang proteksyon ng pamilya o komunidad at hinarap niya ang racism, karahasan at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman nakapasok siya sa cattle industry at napanatili ang trabaho, isang bagay na hindi karaniwan para sa maraming dating alipin. Noong 1876 dumalo si Nat Lab sa isang malaking pagtitipon sa Deadwood, Dakota Territory. Dito siya lumahok sa mga paligsahan ng pangangabayo, pagbaril at roping skills. Nanalo siya laban sa karamihan ng mga puting cowboy at minero, dahilan upang makuha niya ang palayaw na Deadwood Dick. May mga pagkakataong muntik nang magwakas ang kanyang buhay. Isinalaysay ni Nat Lab na minsan na siyang nabihag ng mga katutubong Amerikano habang naglalakbay sa frontier.
Pero sa halip na paslangin, ayon sa kanya, hinayaan siyang mabuhay, binigyan ng bagong pangalan at pinalaya makalipas ang ilang panahon. Kasabay ng mga cowboy, umusbong ang mga outlaw, mga tao na lumabag sa batas at nagpasikat sa kasaysayan dahil sa kanilang mga krimen at pakikipagsapalaran. Isa sa pinakasikat na outlaw ng Wild West ay si Jesse James, na nanguna sa mga pagnanakaw sa bangko at tren sa Missouri at iba pang estado mula 1860 hanggang 1880. Dati siyang gerilyang mandirigma sa digmaang sibil. Dinala niya ang karahasan ng digmaan sa panahon ng kapayapaan. Ginamit ang bilis, sorpresa at takot bilang sandata laban sa mga institusyon ng pamahalaan at malalaking korporasyon. Para sa ilan, siya ay simbolo ng rebelyon laban sa kapangyarihan. Pero para sa iba, isa lamang siyang kriminal na naghasik ng takot at kamatayan. Sa pagitan ng mito at katotohanan, ang pangalan ni Jesse James ay nanatiling bahagi ng alamat ng Wild West. Isang paalala kung paano ang karahasan ay kayang gawing bayani o halimaw ang isang tao, depende sa kwentong ikinukwento. Isa pang tanyag na outlaw ng Wild West ay si Billy the Kid, na nakilala sa New Mexico dahil sa kanyang kabataan, mabilis na pagbitaw ng baril at kakayahang makaligtas sa mga marahas na sagupaan. Sa murang edad, nasangkot siya sa mga alitan sa lupa at kapangyarihan, kabilang ang madugong Lincoln County War, kung saan ang karahasan ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Habang lumalaki ang kanyang reputasyon, kasabay ding lumaki ang takot at galit ng mga otoridad sa isang lalaking tila laging nakakatakas sa kamatayan. Ngunit noong 1881, natapos ang kanyang pagtakbo nang siya ay barilin at mapatay sa edad na 21. Isang maikling buhay na naging alamat at isang paalala kung paano ang Wild West ay mabilis lumika at mabilis ding sumira ng mga pangalan. Sa kabilang banda, ang mga lawmen o sheriff ang nagtatangkang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Si Wyatt Earp ay isa sa pinakakilala, partikular sa gunfight at the OK Corral noong 1881 sa Tombstone, Arizona, kung saan nakipaglaban siya laban sa tinaguriang Cowboys Gang. Si Bat Masterson, isang sheriff at gunfighter sa Kansas, ay kilala sa kanyang disiplina at taktika sa pagpapanatili ng batas sa mga boomtown. Ang mga karakter na ito, cowboy, outlaw at lawmen, ay bumuo sa alamat ng Wild West. Ang kanilang buhay ay puno ng panganib, pakikibaka at minsang trahedya. Ngunit ipinakita rin ito ang di matitinag na espiritu ng tao sa harap ng kalayaan at hamon. Ang Wild West ay hindi lamang kilala sa karahasan, baril at pakikipagsapalaran. Ito rin ay mundo ng natatanging kultura at pamumuhay na hinubog ng mga settler, imigrante, cowboy at katutubong Amerikano. Sa mga maliliit na bayan at boomtown, nagkaroon ng sariling sistema ng pamumuhay na naglalaman ng tradisyon, aliwan at pakikisalamuha sa kabila ng kawalan ng formal na pamahalaan. Sa gitna ng mga bayan, ang salon ang naging sentro ng pakikisalamuha. Dito nagtitipon ng mga lalaki at babae para sa inuman, musika, sayawan at balita mula sa mga ibang lugar. Sa mga salon, madalas ding nagaganap ang pagsusugal mula sa baraha hanggang sa dice, at kung minsan ay nagiging lugar ng sagupaan sa pagitan ng mga lokal at mga outlaw. Ang ilan sa pinakasikat na salon ay matatagpuan sa Tombstone, Arizona at Dodge City, Kansas, na naging simbolo ng kabataan at panganib ng Wild West. Ang musika at sayawan ay mahalagang bahagi rin ng kultura. Ang folk music at cowboy songs ay naglalarawan ng buhay sa bukid, pangangalaga ng baka at pakikipagsapalaran sa malalayong lupain. Ang mga sayaw tulad ng square dance ay karaniwang tampok sa mga pagtitipon at pesta na nagbibigay daan para sa pakikipagkaibigan at aliwan sa gitna ng mahirap na buhay. Sa agrikultura, ang mga settler ay nagtanim ng trigo, mais at iba pang pananim, habang ang mga cowboy ay nagbabantay sa malalaking kawan ng baka. Ang buhay sa bukid at prairie ay puno ng hamon, matitinding init at lamig, malalakas na bagyo at panganib mula sa wildlife at kriminal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang diwa ng pagsusumikap, disiplina at pagtutulungan sa komunidad. Hindi rin mawawala ang impluwensya ng mga katutubong Amerikano at imigrante. Ang kanilang sining, pagkain at tradisyon ay naipaloob sa pang-araw-araw na buhay ng kanluran na nagbigay ng kulay at lalim sa kultura ng lugar. Ang pagkain ay simple ngunit masustansya, tinapay, karne, beans at gatas, habang ang pananamit ay praktikal, mula sa leather boots at sombrero ng mga cowboy hanggang sa pang-araw-araw na kasuotan ng mga settler.
Sa kabuuan, ang kultura at pamumuhay sa Wild West ay pinaghalong tapang, sipag at pakikisalamuha. Kahit puno ng panganib at hindi tiyak na bukas, ang mga tao rito ay bumuo ng pamayanan, tradisyon at aliwan na nagbigay kulay sa alamat ng kanlurang Amerika. Sa bawat salon, kanta at sayaw, mababakas ang diwa ng Wild West, isang mundo ng pakikipagsapalaran, katatagan at buhay na puno ng kwento. Habang lumalapit ang huling bahagi ng ika-19 na siglo, unti-unti nang nagbago ang mundo ng Wild West. Ang malawak at ligaw na lupain na minsang puno ng barilan, outlaw at cowboy ay nagsimulang mas kontrolin ng batas, teknolohiya at modernisasyon. Ang pagbagsak ng wildness ay bunga ng kombinasyon ng pamahalaan, riles, industriya at paglawak ng mga bayan. Ang pagtatapos ng Indian Wars ay isa sa pinakamahalagang salik sa pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng mga puwersang militar, ang mga tribong Sioux, Cheyenne, Apache at iba pa ay pilit na inilipat sa mga reserbasyon. Ang kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay ay nasagasaan at unti-unti nilang nawala ang kontrol sa kanilang mga lupain. Ang labanan sa Wounded Knee noong 1890 kung saan namatay ang higit 150 Sioux ay nagmarka ng katapusan ng malalaking armadong paglaban ng mga katutubo at simbolo ng wakas ng malayang kanluran. Kasabay nito, ang Transcontinental Railroad at iba pang riles ay nagdala ng mas mahigpit na kontrol mula sa pamahalaan at korporasyon. Ang mga boomtown na dati walang batas ay naging organisadong bayan, may sheriff, korte at iba pang institusyon. Ang mga highway at telegrapo ay nagpadali sa komunikasyon, kaya't hindi na posible ang malayang paggalaw ng mga outlaw at ang mabilis na pagtakas sa mga krimen. Ang pag-unlad ng agrikultura at industriya ay nagdulot rin ng pagbabago. Ang malalawak na prairie ay napuno ng sakahan at ranch at ang modernong kagamitan sa agrikultura ay bumago sa tradisyonal na pamumuhay ng mga cowboy. Ang malaking bahagi ng alamat ng Wild West, ang malalayong biyahe ng baka, matitinding sagupaan at malayang pakikipagsapalaran ay unti-unting nawala. Sa kabila ng pagbabagong ito, ang espiritu ng Wild West ay nanatili sa alamat at kultura. Ang kwento ng cowboy, outlaw at lawman ay ginawang nobela, dula at pelikula. Ang Wild West ay hindi naligaw sa lupa, ngunit nanatili itong ligaw sa imahinasyon ng tao. Sa huli, ang pagbagsak ng wildness ay simbolo ng paglipat mula sa ligaw na kalayaan patungo sa kaayusan at modernidad. Habang ang mga kwento at alamat ng kanluran ay nagpatuloy bilang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Amerika. Ang mundo ng Wild West ay simbolo ng kontradiksyon ng Amerika, isang lugar ng pagkakataon at panganib, ng kalayaan at kaparusahan. Bagamat ang mga cowboy, outlaw at lawmen ay naglaho na sa kasalukuyan, ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nobela, pelikula at alamat. Sa huli, ang Wild West ay hindi lamang isang lugar, kundi isang yugto sa kasaysayan na nagpakita ng tapang, pakikipagsapalaran at di matitinag na espiritu ng tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa kasaysayan.